Hello people! Kanina nag-crave tayo ng siomai kaya gawa tayo ng siomai wrapper. Dito mahirap akong bumili ng molo wrapper. Nandito kami sa abroad at hindi kami madalas na makakalabas. Kaya naman pag nag-craving sa mga ganito, kailangan gumawa tayo ng homemade. Super dali lang naman gumawa ng siomai wrapper. 2½ cups ng all-purpose flour ang gamit ko dyan. Mga 1 teaspoon yun ng salt. Tapos 1 cup ng warm water. Hindi hot, hindi din cold. Warm yan siya. Then, i-mix natin yan until mag-smooth. Medyo matigas talaga yung mixture na to. Pero kung hindi nyo kayang mag-need ng super tigas, mag-add kayo ng mga 1 tablespoon ng water. I-need natin yan until mag-smooth. Mga 5 to 10 minutes. Okay na yan. And wala yung halong baking powder or pangpaalsa. Kaya okay na gagamitin natin yan agad. Pero para hindi tayo mahirapan sa ating dough, para mag-relax siya. So, kailangan natin yan i-leave ng at least mga 10 minutes. Ibabalot lang natin yan ng cling film para hindi siya mag-dry. Then, after 10 minutes, pwede na natin yan siyang i-flatten. So, dahil sa maliit yung space natin, hinati ko yung ating dough ng 3. And yung secret ko dyan, para hindi madagdagan yung ating flour, gumamit tayo ng pang-dash ay cornstarch. Yung cornstarch kasi ay hindi siya mag-absorb dyan sa ating dough. Kaya mas maganda siya. Nakakatulong yan para mapabilis at hindi magdikit-dikit yung ating mga dough later. Ipa-flatten natin yan ng super nipis. Yung kaya nyo talagang nipis. Kung pwede pa lang yung parang ano na talaga siya. Parang cellophane, parang papel, parang ganun. Yung pinakamanipis na kaya nyong gawin, yun dapat. Kasi pagka mag-steam tayo, gagamitan natin yan ng dumplings or yung siomai. Yung mga naka-usli na mga dough, pagka nag-steam tayo, pagka malamig na yung ating siomai or dumplings, matigas yan pagka makapal yung ating dough. So, kailangan manipis, kagaya na nito. Ganyan dapat yung ating siomai wrapper. Alam ko maraming mga OFW na naghahanap talaga ng molo wrapper or pang-wrap ng siomai. Kaso, meron naman dito sa mga Asian store, malayo lang talaga dito yung bashaan. Yung lugar na yan ay hindi kami pinapayagan ng amo namin. So, wala tayong magagawa pag ayaw ng amo, respetuhin na lang natin yun. Ayaw nilang papunta kami doon sa lugar na yun. So, gagawa tayo ng homemade na siomai wrapper. Kaya ako napagawa nito dahil super love ko talaga yung siomai. Nahirapan tayong maghanap nga ng siomai wrapper sa supermarket. After na flatten, ihulma lang natin yan ng mga circle na maliliit. Gumamit ako ng plastic cover. Depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Kung meron kayong dough cutter na pa-circle, di mas maganda. At ayan, meron tayong homemade siomai wrapper. Pwede nyo itong gawin ngayon, tapos kinabukasan kayo gagawa ng siomai para hindi masyadong nakakapagod. Next, dito na tayo sa filling ng ating siomai. Nagbabad muna tayo ng isang pirasong sliced bread. Gamit ko naman ay gatas. Pwede naman water isang nila. Pirasong malaking onion, white or red, pwede. And then, mga 2 carrots yan na tamang laki lang. And ginamitan ko yan ng food processor para mapabilis. And pwede kayong gumamit ng any kind of meat. Yung akin ay beef. Pwedeng chicken, pwedeng ibang klaseng meat dyan. And then, hinalo ko na yung nilagay sa food processor na onion and carrots. At yung binabad natin na sliced bread. Naglagay tayo ng green onion, mga 2 tablespoon ng cornstarch, asin, naglagay tayo ng paminta, naglagay tayo ng sesame oil, naglagay tayo ng oyster sauce. Kung meron kayong liquid seasoning, mag-add kayo. Naglagay tayo ng konting garlic powder. Then, naglagay pala ako ng konting asukal dyan para mabalance yung lasa and isang itlog. Yung bread na binabad natin sa gatas, huwag nyong i-skip yun dahil yun yung nakakatulong bakit nag-moist or mas moist, hindi matigas yun or hindi dry yung ating palaman ng ating siomai. Kung meron kayong celery, mas mabango, mas masarap. I-mix lang yung mabuti and then sa akin ay sinet aside ko muna yan, nilagay ko muna yan sa refrigerator para makaakit kami ni Belle at magpahinga ng saglit. Dahil kakatapos lang namin nag-lunch dyan, naglinis, tapos akit saglit para magpahinga. Kasi nga naka-prepare yan or naka-plan yan para sa dinner. Then after mga ilang minuto na lang naman yung pahinga namin dyan kasi nga dinner time dito ay alas 6 ng gabi.
gabi dahil may pasok. So ito na yung ating siomai wrapper na homemade. Ganito ko siya in-store kasi nga gagamitin ko din naman agad. Pero pagka kinabukasan or sa mga susunod na araw yun yung gagamitin yan, ilagay nyo yan sa airtight container, tapos siguraduhin yung nakadash kayo ng cornstarch para hindi siya magdikit-dikit. And ganyan ko lang yan siya hinuhulma or minumuldi yung ating siomai, pero depende na yan sa inyo. Madalang lang talaga akong gumagawa nito, pero last year nakagawa din tayo, nung nakaraang year din nakagawa din tayo nito dahil sa super love natin to. Kahit talagang matrabaho naman to, yung pinaka ano lang naman nito is yung wrapper. Medyo kailangan talaga siya ng time and yung effort. Kasi nga, kailangan natin makakreate ng manipis na dough dyan sa ating wrapper para maganda yung outcome ng ating siomai. So, ang gagawin nyo dyan, ngayon nyo gagawin yung inyong homemade na siomai wrapper. Kinabukasan, gagawa na naman kayo ng filling, and then sa susunod na araw, parang ganun ba? Para hindi kayo mapagod, ganun. Madami to para sa dinner namin lahat. Kaya yung iba nito, isustore ko sa freezer. Yung talaga naming alaga, favorite na favorite niya talaga yung mga dumplings and siomai. Kaya gumagawa din ako nito para din sa kanila. And para na rin sa aming cravings ni Belle. Yung amo ko ding babae, mahilig din nito. Bumibili din sila sa labas nito. And one time, nagsiserve ako nito dati ng lunch nila. And madalas ko talagang gagawin to for dinner. And yung alaga kong dalaga ngayon, dalaga na siya ngayon, dati talaga ay alam niyang meron akong isustore sa freezer ng ganito, kaya maghahanap siya pagka alam niya na mayroon. And habang naglalagay tayo ng filling dyan, nagpapakulo na tayo ng mainit na water para isi-steam natin yan ng mga 25 to 30 minutes. Kasi nga fresh yung ating karne dyan, so kailangan lutuin natin mabuti. As usual, gumamit tayo ng improvised oven. Malaking pot lang yan. Nilagyan ko yan ng wire rack. Tapos, nag-brush lang ako ng oil para hindi siya madikit. And pag magluto yan or mag-steam tayo ng siomai, dapat hindi magkadikit-dikit para hindi masira mamaya kasi nga madikit yan siya. Yan si Bella, tumulong daw siya sa akin ha. Ginagawa ako. Sa mga nagsasabi naman dyan na walang ginagawa si Bella, ginakikita sa background na naka-cellphone, ayan na, tumutulong na siya. Bumaba siya dito para tumulong din para matapos na yung dinner namin to lahat. Well, nakasalang yung ibang siomai na unang nagawa, na patuloy pa rin tayong naglagay ng filling sa iba para para matapos. And ito na yung first batch. Inuna ko yung dumpling na shape para mabigay doon sa mga bata. In-steam natin yan ng 25 to 30 minutes until maluto talaga yung meat. Tapos, ito na yung ating kain, yung ating dinner, siomai, homemade siomai. Yung ating sausawan dyan, syempre lemon, soy sauce, masarap sana lalo iyan or mabango pagkalamansi. No? At syempre merong chili garlic oil from Pinas. And itong chili garlic oil, isa din to sa dahilan kung bakit napagawa or nag-crave tayo ng siomai for today.